Medyo nakakahinga na dahil kakatapos lang kahapon yung mga budget hearings natin at mag-uumpisa na kami dito sa mga amendments at pag-aayos ng budget. Tapos papasok na tayo sa plenaryo, 10 araw 'yon na tuloy-tuloy, no? So medyo mabigat, pero ganyan talaga towards end of the year, yan ang tinatawag nating budget season. Doon ho sa mga serye ho ng ating pagtalakay, Senator, unahin ko po siguro yung nababanggit po ninyo dati doon sa Senate hearing na duplicated mga infrastructure project, mga 4 na po yung na-flag ho ninyo dito, worth 1.099 billion pesos. Babanggit nga ho ninyo dito na potential na magkaroon po ng misuse of funds. Paano po natin ito hahabulin, Senator? Oo, talagang ano yan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit naaabuso ang pondo dahil nga kulang sa detalye. Very generic na pinakita namin kahapon at aminado rin si Secretary Dizon na yan talaga ay pwede magdulot ng korupsyon dahil kung generic, pwede mong paglaruan yung budget at yan ang nakikita natin. Kaya nagkakaroon ng ghost project, nagkakaroon ngayon ng mga paglilipat ng pondo. So, ang aming hakbang ay gagawin natin madetalye, no? Kompleto sa mga coordinates, kompleto sa station number. As much as possible, this 2026 budget ay talagang lalagyan natin ng detalye. Kaya kahit sinong ordinaryong tao ay pwede nilang tignan yung budget, pwedeng ma-identify kung nasaan yun, gaano kahaba, at may presyo na. May habol pa po ito, Senator, before yung ating BICAM. Magandang tanong yan, Bombo Genesis. Talagang mahirap, pero sabi ko nga kahapon, may kausap ako kahapon na mga high officials, mag-overtime sila, mag-double time sila dahil hindi ako papayag na walang detalye yung mga line items sa budget. Tulad ng farm to market roads, pinakita namin kahapon, walang mga detalye. So sabi namin, kung gusto nilang malagay sa budget yan, dapat may technical coordinates dahil hindi kami papayag dito sa Senado na walang technical coordinates yun. Another red flag, Senator, nababanggit po ninyo na mayroong 42 proyekto na parang nahati-hati sa multiple phases, totaling 2.7 billion pesos. Pwede raw kung sabi nga ninyo dito, doon sa hearing, pwedeng maitago yung totoong halaga and even complicate yung ating pag-oversight. Paano natin ito hahabulin, Senator? May mga congressman nga, actually maraming mga tapat tayong mga lingkod bayan. May mga congressman, katulad ni Congressman Colliantes, na nag-reach out sa amin at sinabi, talagang doble yan, tanggalin niyo yun sa budget. No? So, ibig sabihin, marami na rin concern dito sa doble-dobleng lumalabas. Dahil kung doble, yung engineer, pwede niyang i-declare na tapos na yung project, pero yung pondo, ilalabas niya. So, ibig sabihin, pwede maging ghost project siya. No? So, yan ang ating iniiwasan. So, may mga, ako nananawagan na rin sa ating mga lingkod bayan, kung meron silang nakikitang ganitong doble, nakapublish naman to sa website, no? Sabihan nila kami. Kaiba ho ba ito or part na po ba ito doon sa nababanggit niyo dati na 9,600 na parang multiple entries, Senator? Oo, part na ito. In fact, kahapon nga may nakita pa kami multiple entries, 2023, 24, 25, 26. Iisang project pero 4 na beses lumabas no, sa budget. No? So, ibig sabihin, kung titignan mo lang yung title nito, dapat tapos na yung project. Pero hindi mo masasabi kung tapos na o nasaan yung project dahil generic yung pangalan. At nag-appear siya 4 na beses. So, ibig sabihin nito, pwedeng maabuso ng 3 beses. Ibig sabihin, nagawa niya nung una, pero pangalawa, pangatlo, pang-4, i-declare niya yan ng tapos na, pero wala pa lang ginawang project.